Nang makarating ako sa kumpanya ay agad na akong nag-park at kasunod ko lang din naman ang aking best friend na papalabas na din ang kotse niya. Dala ang paper bag kung saan nakalagay ang cake na galing sa kondo ko. Pumasok na kami nito at agad na sinalubong ng mga kapwa namin empleyado na alam kong mataas na din ang tingin sa akin. Pero kahit naman senior na nila ako na maituturing dito sa kumpanya, ay still naman ay empleyado pa din ako. Kaya para sa akin ay pantay-pantay pa din kami. Nang makarating sa department namin ay kanya-kanyang bati na din sa akin ng mga kasamahan ko. Good morning sa aming mabait na team leader! Pagbati sa akin ni Luis, ang isa sa mga ka-team na malapit din talaga sa akin. Good morning din sa inyo. Kumusta kayo guys? At by the way, Luis, anong oras nga ulit ang appointment ko ngayon kay Mr. Marco? Dahil baka mamaya ay nakikipagtsikahan pa ako sa inyo ay malilate ako. Tanong ko dito. 11 o'clock AM ang exact time na ibinigay sa akin ng sekretary niya. At nagsabi na din pala siya na ito na daw pong huling beses na magbibigay siya ng appointment sa atin. Sabi daw at bilin sa kanya ni Mr. Marco Ferrer. Sagot nito sa akin. Sana ay magtagumpay ka na makumbinse siya. Dahil kapag hindi, ito pa lang ang unang article na hindi mapapagtagumpayan ng ating team. Masyado naman kasing maarte ang Mr. Ferrer na yun. At ang tatlong kasamahan natin na naunang kumumbinsi sa kanya ay umiiyak na nagsusumbong sa akin. At alam kong maging sayo'y ganun din sila. Sabi pa sa akin ni Luis, hindi ko nga maintindihan kung bakit ba ganito kahirap makuha ang simpatya ng lalaking yun. Grabeng pahirap na ginagawa niya sa team ko. Kaya naman ngayon na ako na ang haharap sa kanya ay sisiguraduhin ko lang naman na makukuha ko ang makapanayam siya at ma-interview. At sana'y maging okay lang din dito na ilabas namin sa publiko ang ilang highlight sa buhay nito at pati na din sa negosyo nito. Huwag kang mag-alala, Luis. Dahil magandang record ng team natin na siyang kinaiinggitan ng marami. Sagot ko dito. Team, habang kinukumbinsi ko si Mr. Ferrer na pumayag itong maipicture natin, kayo naman ay iiwan ko ng task at kailangan ay mapirmahan ito agad ni Ma'am Lofea kapag natapos nyo na. Naiintindihan ba? Paliwanag ko sa kanila sabay tanong na din kung naiintindihan ba nila ang aking sinabi. Yes, miss. Naiintindihan po namin. Sabay-sabay na sagot nila sa akin na nangingibabaw ang boses ng best friend ko. Okay, sige. Since maliwanag na sa inyo, ako'y aalis na sa ngayon para hindi ako malate sa appointment ko. At ipagdadasal nyo din sana na makuha ko ang simpatya ni Mr. Ferrer. Wika ko sa kanila bago tuluyan na nilisan ng opisina. Bye, Beshi! Mag-iingat ka! Sabi pa ng best friend ko na lumapit sa akin, kaya naman natawa na lamang talaga ako dito dahil napakaingay talaga nito. Besh, konting tahimik, okay? Nasa opisina tayo at habang wala ako ay ayusin yung trabaho. Bilin ko pa dito. Don't worry, Besh. Ako na munang bahala dito at tumawag ka na lamang kapag nagawa mo ng mapapayag si Ferrer. Sagot nito sa akin. Agad na akong sumakay muli sa aking kotse nang makarating ako sa parking. Kaya mo to, Lara Marie Matumbakal Wilson. Sabi ko pa sa aking sarili. Sana lang hiwag akong makilala nito agad dahil ang aking ginagamit naman ngayon ay Lara Marie Wilson. At ang aking batong bakal na surname ko noon ay pinalitan ni Daddy mula nang magkabalikan sila ni Mommy nung panahon na lugmok ako. Mabuti na lamang at ng mga oras na yon ay nahanap na kami ni Daddy at agad naman na nagpatawaran sila ni Mommy. Chapter 7. Habang nagmamaneho papunta sa kumpanya ni Marco ay kinakabahan din naman ako dahil sa tagal ng panahon na iniwasan ko ito ay muli din naman pala na pagtatagpuin ang aming landas. Nang makarating ako sa mismong building niya ay kinokontrol ko ng aking sarili na huwag kabahan. Kaya mo to, Lara Marie Matumbakal Wilson? Sabi ko sa aking sarili. Pumasok na ako sa loob at agad naman na lumapit sa akin ang sa tingin ko ay sekretary nito. Miss Lara? Pagtawag nito sa aking pangalan. Hi miss, are you the secretary of Mr. Ferrer? Pagbati ko dito sabay tanong na din. Yes, Miss Lara. Ako nga po. Totoo pa lang sinasabi ng marami na napakaganda mo talaga. Hindi lang sa television, maging sa personal pala ay mas maganda ka pa. Nakangiting sabi nito sa akin. Naku, nahiya naman ako dyan sa mga sinabi mo. Pero salamat. Nasaan pala si Mr. Ferrer? Pagpapasalamat ko dito at tinanong na din kung nasaan ang Marco na yon sa magiliw na tono ng aking boses. Nasa conference room pa po, Miss Lara, pero malapit na din po yun matapos, kaya maupo muna kayo dun sa opisina ni Sir Mark. Sagot nito sa akin at tinakay na ako papunta sa opisina ni Mark. Nang makarating kami sa loob mismo ng opisina ni Mark, ay nalanghap ko agad ang air freshener sa loob nito.
na parang mint na sumasamyo sa aking ilong dahil sa aircon na dun sa loob nito. Miss Lara, gusto mo ng coffee or any drinks? At kukuha po ako para sa'yo. Tanong pa rito sa akin. Coffee na lang, walang creamer, miss. Sagot ko dito. Nang lumabas ito ay tumayo ako sa aking kinauupuan at inilibot ang aking paningin sa loob ng opisina. Grabe naman, sobrang yaman na pala talaga nito. Noon pa naman talaga'y mayaman na ito. Yun nga lang, ayon sa mga source na nakuha ko din, ay itinaguyod nito mag-isang kumpanyang ito. Bukod sa family business nila na siya din ang namamahala bilang CEO nito. Hindi naman nakakapagtaka na makuha nitong lahat ng tinatamasa na kasaganahan ngayon. Matalino naman kasi talaga ito at honored student nung nasa high school era pa lang kami. Hindi ko nga lang alam kung ano bang tinapos nito. Habang nag-iikot ako sa opisina nito, ay bigla na lamang bumukas ang pinto. At dahil nasa gilid ako natatakpan ng kurtina ay hindi nila napansin na may tao sa loob. Si Mark at may kasama itong babae na kulang na lang ay mag-underwear dahil sa sobrang ikli ng suot nito na kinulang sa tela. Nagkahalikan ng dalawa at halos matalisod ng mga ito. Grabe ka, Marco. Hanggang ngayon ba talaga ay napakababaero mo? Sabi ko sa aking sarili. Mark, tahan-tahan naman. Maarting wika pa dito ng babae. Bilisan na natin dahil may meeting pa ako sa susunod. Wika ni Mark dito na muling hinalikan ng babae at nakipagsabayan naman ito sa kanya. Mahuhubad na sana ni Mark ang lahat ng damit nito nang maisipan ko na lumabas at magpakita sa kanila. Pwede ba? Nasa hotel niyo na gawin ang lahat ng yan dahil kailangan pa na makausap ko si Mr. Ferrer. Sabi ko sa kanilang dalawa na alam kong nagulat sa aking paglabas. Sino ka ba, miss? Hindi mo ba alam na bawal kaming istorbohin ni Mark kapag magkasama kami? Mataray na pagkakasabi nito sa akin na tinaasan pa ako ng kilay niyang peke naman. Hindi naman ako nagpadaig dito at sinagot ko ang tanong nito. I'm Miss Lara Marie Wilson. Kung hindi mo pa din kilala ang name ko bilang isang reporter, journalist, anchor, na naghahatid ng mga latest trend ay hindi ko nakasalanan kung hindi ka updated. But ako kilala kita, Miss Rodriguez. Isa ka lang naman sa mga starlet na kumakabit sa mga mayayaman na negosyante para perahan ng mga ito. Sagot ko dito na ikinatameme nito. How dare you say that on me? Wala kang ebidensya sa mga paratang mo na yan sa akin. Muling sabi pa nito sa akin. Ebidensya ba ka mo? Huwag kang mag-alala. Isisend ko agad sa email mo. Or di kaya ay ilabas na lang natin sa publiko. Mataray na sagot ko dito. Buisit ka, Wilson! May araw ka din sa akin. Pagbabanta pa nito sabay kuha ng bag niya at hahalikan pa sana si Mark nang umiwas ito sa kanya. Nakakadiri ka, miss. Huwag ka nang babalik ng opisina ko kung hindi ipapakaladkad kita sa security. Sabi ni Mark dito na tila ata hindi alam nito ang kalokohan ng babaeng kanina lamang ay muntik na niyang pasukin ng kuweba na kung hindi lamang siguro ako lumabas mula sa kortina ay baka nakapanood na ako ng live porn. Pati ba naman ikaw, Mark, naniniwala sa sinasabi ng babaeng yan? Walang katotohanan yun. Sabi pa nito kay Mark na parang talagang napapaliwanag. Umalis ka na, Lisa, please. At wala ka na din kailangang ipaliwanag sa akin. Walang emosyon na sabi ni Mark dito. Lumabas na ito na nagdadabog habang masama ang tingin sa akin. Napabaling naman ang aking tingin kay Mark na lalong gumagwapo sa loob ng mahabang panahon na hindi ko ito nakita. Napakalaki na nagbago lalo na sa physical appearance nito. Oo at gwapo na ito noon, pero ngayon ay mas lalong lumakas ang dating nito. Miss Wilson, maupo ka na muna nang makapag-umpisa na tayo sa meeting natin. Sabi ni Mark sa akin na ikinagulat ko dahil medyo malakas ang boses nito. Ahay, tipid na sagot ko dito. I'm sorry, Miss Wilson, pero pwede ba na mag-umpisa na tayo? At isa pa ay pangatlong beses na ito na may pumunta dito from Moonstar Publishing Company para makuha ang aking interview. Sabi nito sa akin. Yes, Mr. Ferrer. At dahil natakot sa iyo ng bongga ang aking mga kasamahan, ay ako na mismo nagpunta dito para kausapin ka. Sagot ko dito. Alam mo, miss, ilang beses ko bang kailangan sabihin na hindi ko na kailangan ng kung ano-anong interview? Para saan pa bang mga yan? Nagawa ko naman na napalago ang aking sariling kumpanya nang walang kahit anong endorsement or publicity. Paliwanag pa nito sa akin. Kaya anong mapapala ko kung sakaling magpa-interview ako sa'yo? Dugtong pa nito. Ganito na lang, Mr. Ferrer, magpa-interview ka at kung
pwede ay magbigay ka sa amin ng kahit kaunting hint lang sa mga matatagumpay mo negosyo at kapalit nito ay kahit na anong hilingin mo sa amin ay aking ibibigay sa abot ng aking makakaya. Okay, it's a deal, Miss Wilson. Payag na akong magpa-interview at gusto ko ay ikaw mismong mag-aasikaso sa akin. Maging sa pagpunta natin sa mga planta ay ikaw ang gusto kong kasama. Payag ka ba? Sabi nito sa akin sabay tanong kung papayag ako. Tila ba nabaliktad na ata ang sitwasyon ngayon? Payag ka na talaga na magpa-interview sa amin? Walang bawian yan at na-record ko ng conversation natin kaya naman hindi pumapayag din ako sa kondisyon mo at sabihin mo na din sana sa akin kung ano pa ang isang kagustuhan mo na aking ibibigay. Tanong ko pa dito. Sa susunod ko na lamang yun sasabihin kapag tapos na ang interview at natapos mo na din ang article na gagawin mo para sa akin. Okay, sige, maraming salamat sa inyo Mr. Ferrer sa pagpayag na sa aming kaunang pumayag na magpa-interview kahit na nahirapan ang mga katim ko sa'yo. Sabi ko dito, magsasalita pa sana ito nang bumukas ang pinto at pumasok ang sekretary nito na dala ang aking kape na kanina ko pa hinihintay. Pasensya na po Miss Lara kung natagalan ang kape mo. Bigla po kasing naglokong coffee maker. Paghingi nito ng paumanhin sa akin. Okay lang miss, no need to say sorry. Dahil hindi naman ako nagmamadali. Nakangiting sagot ko dito. Chapter 8. Habang humihigop ng kape, nakatingin naman sa akin ang lalaking ito. Laika, pwede bang ipagtimpla mo din ako ng kape? Utos ni Mark sa kanyang sekretary na Laika pala ang name. Yes sir, wait lang po at igagawa kita. Sagot ni Laika dito na nakatingin pa din sa akin. Ngumiti na lamang ako kay Miss Laika. Lumabas naman na ito para ipagtimpla ang boss niya. Hindi ko na din naubos pa ang aking iniinom at nagpaalam na din agad ako sa lalaking ito na kung makatitig ay para bang inaarok nito ang aking pagkatao. Alam ko naman na hindi na nito basta-basta malalaman na ang ex-girlfriend niya noon na ginago lamang at ako ay iisa lamang. Napakalayo na ng itsura ko noon. Kumpara ngayon na masasabi ko sa mundo na aking ginagalawan ngayon, ay isa din naman ako sa mga tinitingala pagdating sa physical appearance na matagal na panahon ng aking iginugol bago ko pa man na-achieve ang ganitong pangangatawan ngayon. Mula sa isang babaeng lumba-lumba na palagi na lamang nabubuli noon sa campus. Mr. Ferrer, aalis na siguro ako dahil wala naman na tayong pag-uusapan pa sa ngayon. Bukas ay aagahan ko na lamang ang pagpunta dito ulit. Paalam ko dito. Okay, sige, Miss Wilson. Tamang-tama bukas ay papunta ako sa planta ng mga kesong puti na isa sa mga bestseller product namin at maaari kang sumama doon kung gugustuhin mo. Sabi nito na napangiti naman ako dahil mukhang magiging maganda talaga ang article na gagawin namin para dito. Okay, see you tomorrow. Sabi ko pa muli dito. At papalabas na sana ako ng pinto nang bigla na lang bumukas at pumasok. Muntik pa akong mabuhusan ng kape na umuusok pa. Mabuti na lamang at naging maagap si Marco para maiiwas ako. Are you okay, Miss Wilson? Tanong ka agad nito sa nag-aalalang tinig niya. Yes, okay lang naman ako, salamat. Sagot dito. At umayos na ng tayo at pasimpleng tinanggal ang kamay nito sa aking bewang. Laika, bakit bigla mo na lamang binuksan ang pinto at hindi man lang kumatok bago pumasok? Inis na sabi nito kay Miss Laika. I'm sorry po sir, nakalimutan kong kumatok. Paghingi nito ng pasensya na tila maiiyak na. Okay lang naman ako, wag mo nang pagalitan si Miss Laika. Sabi ko na ikinatango nito sa akin. Salamat po Miss Lara, sorry po talaga. Muling sabi nito nang initian ko na lamang. Sige na at aalis na ako. Bye guys, sabi ko muli. Habang papunta sa aking kotse ay nag-message na ako kay Mikey na successful ang naging pag-uusap namin ni Mark. Sigurado akong oras na mabasa nito ay tiyak na magtititili na naman ang isang yun. Hanggang habang nasa biyahe ako pa uwi ng kondo nang makareceive na nga ako ng tawag mula sa aking best friend na pinaglihi ata sa energy. Beshi! Nakasigaw na bungad agad nito sa akin nang sagutin ko ang tawag niya. Aking inalis panandalian sa aking tengang cellphone dahil nakabibingi ang boses ng best friend na tila lumunok ng microphone. Hello Besh, pwede bang konting hina naman ang boses? Sabi ko dito. Sorry naman, Besh. Alam mo namang masaya lang ako sa ibinalita mo at ngayon ko lamang nabasa. Dahil may mga inaasikaso pa kami kanina ng team. At huwag kang mag-alala dahil nagagawa naman namin ang lahat. Paghingi nito ng paumanhin sa akin at natatawa na lamang ako dito. Hindi kasi talaga ito yung tipo ng babae na masyadong pabebe. Sadyang napaka-hyper lang talaga nito. Lalo na kapag may mga good news.
Okay, sige Besh. Ang mabuti pa ay sa susunod na araw ko na lamang sasabihin sa'yo ang lahat. Nagmamaneho kasi ako ngayon. At bukas ay hindi din ako pwede dahil pumayag na din si Mark na makakuha tayo ng ilang hint sa kanyang mga negosyo. Kaya bukas na bukas din ay isasama niya ako sa isa sa malalaking planta niya. Sabi ko dito na ipiniliwanag ko na din na sobrang magiging hectic ang aking schedule sa mga susunod na araw o buwan pa nga. Dahil hindi naman ganoon kadaling gumawa ng article. Binubusisi ko talaga maging ang maliliit na detalye na aming ilalathala. Para tangkilikin ito ng masa. Sobrang hirap na trabaho. Pero ito talagang aking pangarap noon pa man at mabuti na lamang kahit kinukulit pa din ako nila kuya na magtrabaho sa aming kumpanya ay hindi naman hadlang ang mga ito sa aking napiling propesyon. Hanggang sa makauwi na nga ako sa aking kondo. Papasok na ako sa aking kondo nang may biglang tumawag sa akin. Marie! Tawag nito sa aking pangalan. Walang iba kundi ang aking napaka-hot na kapitbahay. Chef Yani! Tawag ko din sa pangalan nito. Julian Carl Sevilla Villapuerte kasi ang real name nito. Kaya naman ang tawag ko dito ay Yani. Ang alam ko lamang tungkol dito ay nagtatrabaho ito sa isang sikat na restaurant sa bansa. At halos 3 buwan ko pa lamang itong nakikilala. Halos ilang taon na din kasi ang nakakalipas mula nang bilhin ko ang aking kondo mula sa sariling pera na aking kinita. Kahit kasi may mga saving accounts naman na ibinigay sa akin si Dad, ay hindi ko ito kailanman ginalaw. Ang gusto ko kasi kahit papano ay may maipundar ako mula sa aking pinaghirapan na naiintindihan naman nila Mom and Dad, maging ang aking mga nakakatandang kapatid. Mabuti naman at nakauwi ka na din. May gusto sana akong ipatikim sa'yo na isa sa aking mga bagong recipe na ginagawa. Sabi nito nang makalapit na sa akin. Ganun ba? Sige, saglit lamang at ako'y magpapalit. At nang titikman na natin ang niluto mo na alam ko naman na masarap na kahit aking hindi pa natitikman. Sagot ko dito. Mabait naman kasi talaga ito at panatag ang aking loob sa kanya. Kaya naman hindi na din ako nahihiya na maglabas-masok sa condo unit nito. Sige, hihintayin na lamang kita sa loob. Salamat, Marie. Paalam nito at nagpasalamat pa sa akin. Ngumiti na lamang ako dito, tuluyan na pumasok sa aking unit. Nagpalit na nga muna ako at naghilamos ng mabilis lamang. Dahil nakakahiya naman na makikikain na lamang ako ay paghihintahin ko pa ito ng matagal. Pagkatapos nga na makapagbihis ay agad na ako nagpunta sa kondo nito, na as usual napakalinis sa loob nito. Ito din ang nakakabilib sa kanya dahil wala man lang akong napapansin na nagliligpit o naglilinis dito sa kanyang unit. Chef Yani? Tawag ko dito nang aking hindi ito makita agad. Dito sa kusina, sagot nito sa akin. Dumiretso na nga ako sa kusina at inabutan ko ito naghahanda na para sa aming kakainin. At mula pa lamang kanina na pumasok ako'y amoy na amoy ko ng napakasarap na pagkain na ngayon ay nakahain na sa mesa. Ganto kami nito madalas. Sa dami kasi ng naiimbento nito na recipe, ay ako din ang madalas na gawin nitong tagatikim ng kanyang mga niluluto. At tulad nga ng aking sinabi ay magaan talaga ang aking loob dito. Friendly din kasi talaga ito. At kahit napakagwapo at hot nito ay napaka-humble pa din itong kausap. Halika na dito, Marie! Tawag nito sa akin habang nakapaskil ang makalaglag underwear nito ng ngiti. Ito lang din na nag-iisang tumatawag sa akin ng Marie. Nasanay kasi ako na lagi akong tinatawag sa aking first name na Lara ng mga malalapit sa akin. At para daw maiba naman ay Marie daw ang itatawag nito sa akin. Wow naman, Chef! Parang ang sarap naman ng mga niluto mo ngayon. Tamang-tama at hindi pa talaga ako kumakain. At mukhang mapaparami ang kain ko sa mga niluto mo ngayon. Wika ko dito at nakahawak pa sa aking tiyan. Naku, halika na nga dito at nang aking malaman na din kung magugustuhan mo ba ang aking mga niluto. Sabi pa nitong muli sa akin kaya naman lumapit na ako dito at ipinaghila pa nito ng bangko. Thank you, Chef. Ang swerte ko talaga dahil may kapitbahay akong kagaya mo at lagi pa akong libre sa masasarap na pagkain. Sabi ko dito at nagbiro pa. Naku, ako ang maswerte dahil mabait ka, Marie. Biruin mo yon, ang tinitingala na si Miss Lara Marie Wilson ay aking taster sa mga niluluto kong pagkain. At masaya ako na lahat ng aking niluluto ay nagugustuhan mo. Sabi pa nito na kaya ko nasasabi na napaka-humble nito ay minsan na hindi man lang ito nagyabang na kung tutuusin ay meron naman itong maipagyayabang. Tama ng bulahan natin at kakain na muna ako nitong mga niluto mo. Naamoy pa lang tila nakakatakam na. Sabi ko pa dito at agad nga na tinikman ko ang isa sa mga niluto nito. At tama nga ako, napakasarap ng pagkakaluto nito sa steak na may kakaibang marinade ata siya na ginawa dito. Nanunuot kasi sa bawat kagat kong lasa nito na para nag-iiwan ng kakaibang lasa nito na mapapa-unrealize talagang sino man nakakain nito.
Napapikit ako habang ninanamnamang sarap nito. Marie, kumusta ang lasa niya? At yung pagkakaluto ba'y okay na? Sunod-sunod na tanong nito nang imulat ko ang aking mata. Hindi siya masarap, sagot ko dito. Ganun ba? Ang akala ko pa naman ay papasa to sa'yo. Siguro may nakalimutan akong gawin o ulagay dito kanina. Nalulumong sabi nito. Hindi siya masarap kasi sobrang sarap niya, chef. Sabi ko ditong muli nang ililigpit na sana nitong aking kinakain na agad ko naman itong pinigilan. Grabe ka naman magpakaba, ang akala ko talaga hindi siya masarap. Sabi pa nito, kumain ka din kaya chef at huwag ka masyadong seryoso dyan dahil wala ka pa naman niluto na hindi ko nagustuhan. Sabi ko dito. Sabay na nga kami na kumain nito at nagkwentuhan ng kung ano-ano sa mga nangyayari sa amin sa mga nagdaan na araw. Hanggang sa matapos na din kaming kumain nito. Chef, pangit na magpaalam na agad ako pagkatapos makikain dito sa kondo mo. Ay hindi na din kasi ako maaaring magtagal. May mga kailangan din kasi akong ayusin na para sa trabaho ko bukas. Aking sabi dito habang naguhugas ng pinagkainan namin nito. Nakakahiya naman kung ito pang maghuhugas. Ayaw pa nga nito na pumayag kaya lamang ay tinakot ko na lamang ito na hindi na ako babalik dito at makikikain kapag hindi siya pumayag na maghugas ako. Okay lang Marie, naiintindihan ko naman at maraming salamat ulit sa pagpayag na maging taster ko. Sa susunod na buwan naman kasi aking gusto nang ilabas ito sa resto. Saad pa nito sa akin. Nang matapos akong maghugas ay inihatid na nga ako nito sa aking unit. Good night Marie, sabi pa nito. Good night too, chef. Grabe nabusog ako sa mga niluto mo at ngayon pa lamang ay nakakasigurado na ako magiging patok na naman ang mga ito sa restaurant kung saan ka nagtatrabaho. Sabi ko pa dito tuluyan ang pumasok sa loob ng aking kondo. Kailangan ko kasi na ayusin ang mga katanungan na aking itatanong kay Mark bukas. Mas maganda pa din kasi na ready na ang lahat. Hanggang sa natapos ko na ang lahat at naisipan na din na magpahinga na muna.